Yung posibleng lilitaw, nag-agree ako doon. Yung posibleng mananalo, hindi ako nag-agree doon. Kasi kailangan mong tingnan kung three groups yan, three yung sinabi nga, third force, no? So isang para sa administrasyon, isa na para kay Vice Presidente, at isa siguro yung iba't ibang kulay, no? Ang una diyan, napakahalaga na tingnan yung endorsement ng kasalukuyang nakaupo. Pwedeng magkaroon ng endorsement, pwedeng magkaroon ng kunwari third force, pero doon naman talaga sa nakaupo. So clearly, ang labanan diyan basagin yung puwersa ng mga Duterte. Kung titingnan mo ang numero, at sana yung dayuhan na yan ay tiningnan ang numero, ang enduring Duterte base ay nasa 30%. Kung titingnan mo si Vice Presidente Duterte, nagsimula yan na very high ng 60, bumaba hanggang sa kasalukuyan nasa pagitan ng 30 to 35%. Okay? So ibig sabihin yan, yung 35%, yung high, ang low niya is 30. Yung high na 35%, magkakaroon ng 65 na paghahatian ng dalawa. No? Ako ang nakikita ko, magkakaroon lamang ng third force under the blessing ng administrasyon, ng Marcos Group, para basagin yung ang tawag ko doon, enduring base of the Dutertes. Yun ay manggagaling sa Visayas at Mindanao, Central Visayas at yung buong Mindanao, at siguro ilang patches sa Region 3 at Region 4A. So paano ka makakakuha ng third force na hindi endorsed o pinatakbo ng administrasyon? Kasi ang administrasyon nasa Northern Luzon. So kung titingnan mo yung mathematics, magkakaroon lamang ng third force kung talagang sinadya nitong administrasyon na ito na magkaroon ng puwersang pangatlo para basagin si BP. Opo, pero di ba ma'am, sa PR strategy, merong tinatawag na PR balloon. Parang PR balloon to ma'am eh. Tingin po ninyo ma'am. Trial balloon? Trial balloon, I mean. Oo. Pero nakakatawa kasi isa pang dayuhan ang nagsabi ng ganon. So, ibig mo bang sabihin yung dayuhan na yon mas alam niya ang politika ng Pilipinas? Kaya ako nagulat na biglang umapir yun at nagsalita out of the blue. So, ano yung kinokondisyon nila? Na magkakaroon ng pangatlong puwersa. At yun ay magiging totoo lamang pag yung incumbent, dahil mahina siya, sabihin, o sige, kayo mag-pretend kayo as a separate force, pero ako ang popondo sa inyo. So, napakahirap yan kasi ang desisyon ng presidente one-on-one. Nakita naman natin nung huling eleksyon, no? Siguro kahit nung simula 2010, 2016, 2022, hindi na lang tayo nalilimit sa one-on-one eh. At most, may average na 5 na tumatakbo. Pero pag tinitingnan mo, makikita mo na may role ito, pinatakbo lang ito para sa ganon. So kung sino yung malakas, ano ang paraan mo para i-weaken yung malakas? Kung hindi kaya ng incumbent, yung equity of the incumbent kasi napakahirap nun. Sinong i-endorse niya? Kung ang kanyang trust rating ganyan na nasa negative na, no? So kukuha siya ng another in the guise na ito yung third force. Sa Pilipinas, walang third force ang lumulusot. Ang nangyayari niyan, very dominant, sino yung majority at sino yung opposition. Ang problema natin ngayon, maraming nagpapanggap ng opposition, pero walang nagke-claim na sila ang opposition. So, yun ang kailangan pag-aralan ng mga pumapalaot sa politika,
ano yung endorsement factor ni Mr. Marcos, kung meron nga, ano ang bailiwick strength ng mga Duterte, at saka dyan sa third force o pangatlong puwersa ang pinag-uusapan, hindi pa nila linalagay anong impact ni PRRD. Sa akin pananaw, may impact yan. May impact yan kung siya ay hindi babalik sa Pilipinas. May impact yan kung dahil sa edad, nagkaroon ng problema. No? So may impact yan. Ang problema, ganitong kaaga, no, wala pa yung required na 18 months na pagtatrabaho para sa isang presidential campaign or national campaign, maaga ang pasok ng politika. Maaga rin ang pasok ng pairing, kung ano-ano ng pairing, hindi ko maintindihan. Maaga rin ang pasok ng baliktaran, yung dating ayaw kay Marcos, ngayon ay sila sumasanib dun sa bubong ng Marcos. Maaga rin ang paggiba kay Vice Presidente Duterte. Bakit ginigiba? At makikita nating matinding gigibain yan sa pagdating ng impeachment dahil siya yung presumptive, siya yung malakas ang puwersa. Kaya lahat gagawin para hindi lamang makaupo ang isang Duterte.